Guys, magandang araw. Then welcome back sa channel natin. Guys, dito tayo ngayon sa Lipa, Batangas. Magkakabit tayo ng submeter. Then mag-upgrade tayo nitong ating meter base dito sa bahay. Yung submeter para do sa grid tied na solar power ng ating customer. Maraming salamat nga pala kay Sir Aldrin sa pagtitiwala sa atin, guys. Yan, bali pati yung ating drop, i-upgrade natin yon. Tapos itong meter natin, i-upgrade natin kasi tsaka yung wiring papasok do sa load side. Kasi nangyari, yung kanyang wire hindi match do sa load ng bahay na to kasi masyadong maliit. Paano kung tumaas pa yung load nila, guys? Ayan, kaya palalaki natin yung kanyang wire dito sa drop niya. Tsaka itong papasok ng bahay, yung load side. Tsaka yung meter base. Kasi pag in-upgrade natin yung wire, kailangan upgrade na rin natin yung ating meter base. Pagka di kasi natin in-upgrade yun, siya naman yung mako-compromise, then pwede masunog yung ating meter base. Yan guys, bali ito yung ikakabit nating meter base para do sa main natin meter. Then yung existing natin na meter base, siya yung gagamitin natin para sa submeter natin do sa grid tie na solar power. Guys, ito nga pala, binili lang namin kasi sa Meralco, ini-issue lang tong meter base na to. Dito naman, ikaw yung bibili para ikaw na rin yung magkakabit. Bibigyan ka lang ng guidelines nung service provider nila. Then, papakita ko sa inyo mamaya yung diagram para di sa ginawa natin. Di sa video to, isasangat ko na lang guys yung pinadala nung service provider kasi ang purpose nito nung metering nito kasi di ba naka solar power sin the sir, kagandahan nun, libre na sila, tapos yung excess na kuryente nung solar power na napuproduce nung solar power, parang ibebenta niya dun sa service provider. Kumbaga babayaran sa kanya yung, kaya maglalagay tayo ng submeter yung sobrang kuryente na napoproduce ni solar power. Ito guys yung kanilang solar. Ayan. Ito yung lalagyan natin ng submeter. Ang purpose nun, kasi guys, ayan, paliwanag sa inyo. Kasi guys, di ba itong ang solar power, kumbaga, kagandahan nito, nakakalibre ka na sa kuryente kasi siya yung nagsusupply sa'yo sa umaga habang may araw, nag-harvest siya ng kuryente. Then the same time, yung mga excess na na-harvest niya, dadaan doon sa ating submeter, siya yung babayaran ng ating service provider sa inyo. Yan. Baga, nakakalibre ka na sa kuryente sa pamamagitan ng solar power, tapos meron ka pang excess na kita kung ba binabayaran sa iyo. Ang kagandahan doon, hindi ka man makalibre ng total sa kuryente, yung kabuuang bayad mo, nababawasan naman yung bayad mo sa pamamagitan itong solar power na grid tie. Ito guys, pati yung drop wire or yung drop from the service line, in-upgrade na rin natin. Ginawa natin kasi yan ang mako-compromise niyan guys eh. Number 8 lang siya. Ito, tapos number 2 yung ipapalit natin. Ayan. Bali dito kasi guys, ang nabili pala talaga yung may-ari ng bahay. Then, iyaano na lang ng service provider guys. Ayan. I-ayos natin lahat, pati yung yung wiring niya guys, yung load side, tsaka itong sa line side guys, i-ayos natin. Tapos ito nga pala, yung ating wire nito, dalawa lang siya. Yung ating drop wire. Kasi, ang linya dito, line to neutral lang. Hindi compared do sa amin, sa Laguna, line to line, kaya tatlo siya, isang ground. Then guys, gamit tayo ng ball insulator kasi yung nauna or yung existing na linya ito, ayun, basta itinali lang sa poste, walang ball insulator, hindi siya safe kapag ganoon. Kailangan meron siyang ball insulator kasi guys, itong neutral niya guys, yan, kahit sabihin natin, hawakan natin na pag nakatap na, di tayo nakakuryente. Yan guys, current carrier pa rin yan. Minsan nagkakakuryente yan guys, yung balik pagka kaya kailangan naka-ball insulator siya guys. Ito na yung bago nating meter base guys. Tapos in-upgrade natin siya, tapos nilagyan natin ng NEMA 3R dito. Yung pagkakabit nga pa nito, sinusundan natin yung guidelines tsaka yung electrical layout na binigay sa atin ng ng service provider. Papakita ko sa inyo yung electrical layout na tsaka yung diagram. Tapos dito magkakabit tayo ng extra submeter para nga doon sa ating solar. Ayan. Lalagyan din natin ng NEMA 3R doon sa ilalim ng ating submeter guys.
Ayan. Bali yung wiring diagram nito, sasangat ko sa video para makita nyo yung kabuuan nitong ginawa natin guys. Tapos guys, ayan, i-connect ko na siya. Yung ating wire nga pala, kulay green yun, binalutan ko na lang siya ng electrical tape. Kasi guys, wala kaming mabiling kulay black para yun yung tanda na yan yung live, tapos yung puti yung ating neutral. Doon kasi sa live, may kakabit tayo doon yung sensor nung galing sa solar. Para mag-function yung solar natin, dito din siya sa labas ilalagay. Yan guys, tapos diretso dito sa ating NEMA 3R para alam natin yung live tsaka yung neutral. Ayan. Then ito, may ground siya guys, i-ground na rin natin siya kasi solar natin may ground din yun. Kailangan naka-ground siya. Tapos ito yung ating submeter, magsisilbing submeter galing sa solar para yung mga sobrang kuryente na napoproduce ni solar, ibabato niya papunta doon sa service provider. Bale, yun yung magiging trabaho nitong ating submeter. Doon yung malalaman kung ilan yung ibinatong kuryente galing doon sa solar. Ating service provider guys. Ito guys, ayan, binabatakan na rin namin ng bagong load side. Pinalaki namin yung wire, ginawa naming number 2 kasi guys, yung dati hindi gantong kalaki. Ang magiging problema niya, syempre yung load nitong bahay nataas. Kaya abang na rin namin sa malaki. Ayan, compare dito sa dati na load side niya. Ayan guys, tanyo, biyatakan namin ng bago, dito namin siya pinadaan sa wall. Tapos yung dalawang number 10 doon sa solar yung galing. Ayan, siya pupunta doon sa submeter natin guys. Ayan guys, bale lahat palit ng wire pati sa solar. Ayan, i-diagdag namin yung number 10. Yung tapos guys, itong NEMA 3R na to para to do sa solar, kailangan din ng yun, nakalagay do sa wiring diagram na binigay sa atin. Ayan, tapos ito din yung ito para doon naman sa main meter natin, itong NEMA 3R na to. Ayan guys. Ayan guys, ito yung niya sa meter, yung pagka-connect ng ating wire papunta dito sa ating circuit breaker. Bali, kung hindi nyo masyadong nasundan yung pag-install natin guys, doon sa wiring diagram, yun yung basihan nyo rin guys. Kung halimbawa magpapakabit kayo ng ganito, ayan, bali ganyan yung magiging niya, ang setup nya guys. Ayan, naangat na lang natin tong drop wire, tapos itatap natin para tapos na tayo kasi medyo naadilim na guys. Ayan, medyo hinapon na tayo dito. Ayan, ito na lang gagawin natin, papalitan na lang natin yung drop nya, i-upgrade na lang din natin, tapos tatap natin para okay na. Pas makita nyo kung sana umabot pa kasi madilim na, kung aabot pa tayo sa ating araw, yung gaano solar natin guys. Ayan guys, bali halos okay na lahat. Medyo sa tingin ko parang hindi naaabot yung solar. Pero makikita nyo naman kung nagana tong ating pumapasok yung kuryente, papasok doon sa bahay. Kasi dadaan din to doon sa sa breaker, doon sa may inverter. Ito guys yung ayan yung napasok na lang yung galing sa service provider kasi hinapon tayo. Hindi na siya masyado nakakapag-harvest. Ito guys yung nga pala, yung wiring diagram niya or layout niya. Ni-screenshot ko na lang sa phone ko kasi nasa phone ko na. Bali sinend lang to sa akin ni Sir Aldrin. Yan guys, pakita ko sa inyo guys. Yun, bali guys, yun yung wiring diagram or layout na ginawa natin dito sa ating meter tsaka submeter guys. Bali, ginaya lang natin yon yung sinend sa atin kasi galing mismo yon sa service provider guys. Yan. Maraming salamat nga po pala sa inyong lahat, lalong lalo na do sa nagpagawa sa atin na si Sir Aldrin sa pagtitiwala. Maraming salamat po. At do sa mga hindi pa nagsusubscribe sa atin, subscribe nyo na po guys yung ating channel. I-click nyo na po yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videong ina-upload natin. Then huwag nyo na po kalimutang i-like tsaka i-share din. At maraming salamat po sa inyong lahat. At lagi po sana kayong mag-iingat and God bless po guys.